May kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron ho kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pari. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay huwang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome po sa isa na namang episode ng Factbusters PH. At para sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ito pong paninira ng isa pong evangelist ng Seventh-day Adventist Church sa Iglesia Katolika. Ito po ang isa po sa mga naging pahayag din ni Mr. Johnson Amican. Kung ikaw daw ay tao at ikaw ay nagpapatawad ng kasalanan, ikaw daw ay namumusong. Alam nyo, tinitira niya na naman dito ang mga pari ng Iglesia Katolika. Aba, ano pa ang naging pahayag niya tungkol dito? Ito panoorin ninyo si Johnson Amican, mga kapatid. Sabi sa Marcos 2:7, isang paraan ng pamumusong laban sa kataas-taasan, yung pagsasalita ng laban sa kataas-taasan. Ang sabi ho dito, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Tanong, may kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron ho kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pari. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay huwang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Ama, grabe talaga itong si Mr. Johnson Amican na ito. Sabi daw niya, kung ikaw daw ay tao at ikaw ay nagpamatawad ng kasalanan ng iba, ikaw daw ay namumusong. Nako, grabe. Ang lakas. Delikado yan mga kapatid, ano? Ito po ang tanong. Totoo ba ang sinasabi ito ni Johnson Amican ng Seventh-day Adventist Church laban sa Iglesia Katolika? Sige, let's investigate mga kababayan. Ginamit po niya Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Babasahin ko po sa inyo ulit. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya ay namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Aba, grabe. Grabe talaga itong si Mr. Johnson Amican na ito. Heto po. Sino ba ang tao na tinutukoy sa talata
At sino ba yung nagsasalita sa talatang binasa niya? Ito babasahin natin mula po sa 1. Ito po. At nang siya'y pumasok uli sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, ay nahayag na siya'y nasa bahay. At maraming nagkatipon, ano pat hindi na magkasya, kahit sa pintuan man at sa kanila'y sinaysay niya ang salita. At sila'y nagsidating na may dalang isang lalaking lumpo sa kanya, na usong ng 4. At nang hindi sila magkalapit sa kanya dahil sa karamihan, ay kanilang binakbak ang bubungan ng kanyang kinaroroonan. At nang yaoy kanilang masira, ay inihugos nila ang higaang kinahihigan ng lumpo. At pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Klaro po mga kababayan, si Kristo po pala yung nagpatawad sa kasalanan ng lumpo. Ayan po, nasa screen nyo po. Yan po yung nangyari. Dahil po sa pananampalataya na mga tao na ating nakikita sa screen na ito, ay nakita po natin na pinatawad ni Jesus ang mga kasalanan o yung kasalanan ng nasabing lumpo. Ayan, yung nasabing lumpo, pinatawad po ni Jesus. Ipagpapatuloy natin ang pagbasa. Ngunit mayroon doong nangakaupong ilan sa mga eskriba at nangabubulay-bulay sa kanilang mga puso. Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya ay namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa, ang Diyos lamang? Klaro po mga kababayan ang ating binasa. Sino ba ang tao na tinutukoy sa talata? Si Kristo po. Mga kababayan, yung tinutukuyan ng Marcos Kapitulo 2, versikulo 7. Makikita naman natin sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 5, yung sinabi dito, at pagkakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ay sinabi sa lumpo. Sabi ni Kristo sa lumpo, "Anak, ipinatatawad ang iyong mga kasalanan." Klarong-klaro mga kababayan, sino po ba yung tao na tinutukoy? Si Kristo po. Kung si Jesus pala yung tao na tinutukoy sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 7, ano ba yung sinasabi ni Johnson Amican tungkol sa taong nakakapagpapatawad ng kasalanan? Muli nating balikan, mga kapatid. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Aba, ulitin natin Kung ikaw ay tao at ikaw ay nagpapatawad ng kasalanan, ikaw ay namumusong, sabi ni Mr. Johnson Amican. Ibig bang sabihin, Mr. Johnson Amican, bilang tao na nakapagpapatawad ng kasalanan, namumusong na rin si Kristo? Mr. Johnson Amican, hindi ka pa nakikinig sa sinasabi mo? Hindi mo ba ito nakikita? Nako. Tanong, sino ba ang nagsasalita sa talatang binasa ni Mr. Johnson Amican? Itong Marcos 2:7. Sa 6 po, ngunit mayroong doong nangakaupong ilan sa mga eskriba at nangagbubulay-bulay sa kanilang mga puso. Ibig sabihin, yung nagsasalita pala sa Marcos 2:7, yung mga eskriba. Si Mr. Johnson Amican siguro parang eskriba din ito nung araw, ano? Grabe talaga. Grabe talaga. Ang lupit talaga ni Mr. Johnson Amican, ano? Tandaan natin, yung mga eskriba pala ang nagsasalita sa nasabing talata. So, ibig sabihin, kung ang nagsasabi na namumusong si Kristo, tao din noon, ay mga eskriba, ibig sabihin sa panahon ito, si Johnson Amican, siya rin yung nagsasalitang parang eskriba. Alam naman natin na si Kristo ay nakapagpapatawad ng kasalanan. At tandaan natin, si Kristo po ay tao din. Ano? Tao siya, 100% human. At the same time, 100% God. Pero He is also human. So tanong, ang mga apostol ba ay inutusang makapagpapatawad ng mga kasalanan? Babasahin natin sa Juan 20:21. Ganito pong ating mababasa. Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo." At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya. At sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo." Sa 23, "Sino bang inyong patawarin ng mga kasalanan, ay ipinatatawad sa kanila. Sino bang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, ay hindi pinatatawad." Klarong-klaro. Ginawa ba ng mga apostol ang utos na ito ni Kristo? Kung hindi ito sinunod ng mga apostol, kasi ibig sabihin, nang akusa ka, na lumalabag pala itong mga apostol sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya,
For sure, sinunod po ng mga apostol ang bili ni Kristo sa kanila. Klarong-klaro. Katunayan nga, sa 2 Korinto 2:10, ganito pong ating mababasa. Datapwat ang inyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman ay dahil sa inyo, sa harapan ni Kristo. Klarong-klaro. Nagpapatawad na si Pablo ng mga kasalanan ayon sa talatang ito. Nako, tao din si Pablo. Ibig sabihin, namumusong na rin si Pablo, Mr. Johnson Amica. Nako grabing akusasyon yan. Sa katunayan po, basahin natin itong Santiago 5:14 hanggang 16. Ganito po ang ating mababasa. May sakit baga ang sino man sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahira nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ang isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Klarong-klaro mga kababayan, bilin po ng mga apostol na ipahayag po ang kasalanan ng bawat isa. Magsipagtawaran kayo kasi ganito yun Yung tao, sinasabi niya yung kasalanan niya sa pari. Hindi po yung pari direkta yung nagpapatawad. Hindi po ganun yun Yung nangyayari dyan, ang Panginoong Diyos po ang nagpapatawad sa kasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng pari. The priest is just an instrument for the sacrament of confession. Nako, kaya sa sinasabing ito ni Mr. Johnson Amican. May kilala ho ba kayong tao na pwedeng patawarin ang inyong kasalanan? Meron na kayong kilala? Yung salitang kumpisal, alam nyo? Saan ginagawa ito? Sa Diyos o tao? Ang nakagis na natin sa tao, sa mga pare. Bakit kailangan magkumpisal doon? At sasabihin ng pare, pinatawad ka na sa kasalanan mo. Anong sabi ng talata? Bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad sa mga kasalanan kundi isa ang Diyos lamang? Ang magpatawad ka na tao ka ay isang pamumusong. Sapagkat isa lang ang pwedeng magpatawad, ang Diyos. Pwede kang magpatawad kung sa'yo mismo nagkagawa ng kasalanan yung tao. Pero yung nakagawa kay Pedro, kay huwang kahingi ng tawad, hindi po pwede, pamumusong yun. Naku, grabe manuligsa sa Iglesia Katolika ito. Naku, pati Biblia, tinutuligsa niya yung mga apostol at si Kristo mismo. Naku, namumusong na daw. Naku, Mr. Johnson Amican, palpak na palpak kaya? Busted yan, palpak. Naku, yan po yung palpak na tinatawag, Mr. Johnson Amican. Yan dapat ang ibabasted. Dahil sa nalaman natin base sa Biblia, sino ba talaga yung namusong? Yung mga apostol ba at si Kristo na tao na nagpapatawad ng mga kasalanan ng iba? O itong evangelist na nagpapakilalang sa Diyos daw? Comment down below mga kababayan! At sa puntong ito ng ating episode ngayon mga kapatid, tatalakayin naman natin ito pong sinasabi ni Mr. Johnson Amican laban sa Santo Papa. Ayon po sa kanya, ang Santo Papa ay namumusong dahil nagpapakilala siyang Diyos. Paano kaya niya nasabi ito? Ito panoorin natin mga kapatid. Pagsasalita yon laban sa kataas-taasan. So may ideya at may ebidensya tayo mga kapatid. Sinagot siya ng mga Hudyo. Hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin. Talatang 33. Kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw bagaman ay tao ay nagpapakunwari kang Diyos. Ang isa pa sa pamumusong mga kapatid, tao ka pero magpapakilala kang Diyos. Meron ho ba tayong ebidensya at babasahin na may tao na nag-aangkin na siya ay Diyos? Ito po, sa pasintabi ho mga kapatid, huwag kayong magagalit mga kapatid, mga kaibigan, Ito'y hindi personalan, pangangaral lang ho ito. Mapapanood din ho ito sa buong mundo. Pero ito'y documented sa isang babasahin na may pamagat na The Catholic National na naisulat noong July 1895. Ano ho ang nakasulat? The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but He is Jesus Christ
himself hidden under the veil of flesh. Biruin mo yan. Ang Papa daw ay hindi basta isang representative lamang ni Kristo, kundi siya mismo, si Kristo, na nagtatago sa laman. Isang matinding pamumusong, mga kapatid. Saktong-sakto kung ano nakalagay sa propesiya. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahang yan, magbalot-balot ka na. Delikado. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahang yan, magbalot-balot ka na. Delikado. Kaya kung ikaw ay kaanib at kasama sa samahang yan, magbalot-balot ka na. Delikado. Aba, delikado daw. Grabe talaga itong si Mr. Johnson Amika na ito, no? Grabe talaga. Grabe talaga yung kanyang mga sinasabing ito, ha? Tama kaya, totoo, itong sinasabi ni Mr. Johnson Amican na yung Santo Papa daw ng Iglesia Katolika ay nagdeklara na siya ay Diyos. Pwede pa ito? Posible kaya ito? Yung pagkakalam natin, mga kapatid, isa lang po. Isa sa mga titles ng Santo Papa ay Vicar of Christ or Vicarius Christi. Pag sinabi nating Vicar or Vicarius, yan po tumutukoy sa representative. Ibig sabihin po, ang Santo Papa, yung representative ng ating Panginoong Diyos sa lupa. Nasa Biblia kaya yan? Si San Pedro po ay naging representative ng ating Panginoong Jesucristo dito sa lupa. Paano ko po nasabi ito? Biblia po ang ating sasaguliin. Sa Juan 21, ganito po ang ating mababasa sa talatang 16. Ganito po. Sinabi niya sa kaniyang muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kaniya'y sinabing makaitlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Dito po, si Kristo, siyang shepherd, kanya pong ipinasa ang pagiging shepherd niya kay Pedro. Kaya si Pedro nagiging representative ni Kristo dito sa lupa. At ngayon po, yung mga Santo Papa, yan po. They are the vicar, the representative of our Lord Jesus Christ here on earth. Ngayon, punta tayo sa kanyang sinasabi. Itong quotation daw mula sa Catholic National, July 1895. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under veil of flesh. Totoo ba ang ginamit niyang ito? Sige, titignan natin. Basahin po natin ang isang article po. Ito pong, Does the Pope Claim to be God? Na isinulat po ni Reverend Sidney Smith. Babasahin natin sa page 10 to 11 at ito po yung makikita ninyo sa Publication of the Catholic Church Society, Volume 29. Ganito po ang ating mababasa. The Catholic National for July 13th quotes the following words recently uttered by the Archbishop of Venice. The Pope is not only the representative of Jesus Christ, but he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Does the Pope speak? It is Jesus Christ who speaks. Does the Pope accord a favor or pronounce an anathema? It is Jesus Christ who pronounces the anathema or accords the favor. So that when the Pope speaks, we have no business to examine. We have only to obey. We have no right to criticize his decisions or discuss his commands. Therefore, everyone who would hear the crown ought to submit himself to the divine right. Yan daw yung quotation. Ipagpapatuloy natin. WGB does not state where the Catholic National is published or whether it is a journal whose report in a case like this can be accepted as unprejudiced. The name, however, is sufficient evidence of its character. National Catholic is, in the eyes of all bona fide Catholics, a contradiction in terms, and it is clear that we have to do with some organ of the Dolingerite party.
As on inquiry, we have ascertained that it is not published in France. Probably it hails from Switzerland, or in other words, is an organ of Bishop Reinken's adherents. Such a paper would naturally not mind doctoring the Patriarch's language, just as Dr. Reinken's himself, as we have seen, has doctored the language of Faber and others. And this is in fact what has happened. Father Septimus Andrews sent to the tablet of January 1896 the copy of a letter received from Don Marino, a Venetian priest, who sought and obtained from the Patriarch himself a correct account of what he said. The letter is as follows. Ito yung letter, mga kababayan. Reverend F.S. Andrews, a lady who lives with the family here in Venice, came to me and interested me about a misrepresentation of a sermon made by the Patriarch of Venice in his own cathedral. I went to the Patriarch to know the truth. He flatly denies the words and the interpretation attributed to him by the Catholic National and the Church Review. Nay, he wrote me a letter which I faithfully translate for you. Ito daw yung sinabi po ng nagsabi, yung sa quotation kanina. Dear Don Marino, I have read all the homilies I have made since my coming here in Venice, and only in the sermon for the anniversary of the election of the Holy Father, I said these exact words. Ano daw yung exact words? The Pope represents Jesus Christ himself and therefore is a loving Father. The life of the Pope is a holocaust of love for the human family. His word is love. Love his weapons. Love the answer he gives to all those who hate him. Love his flag, the cross, which signed the greatest triumph on earth and in heaven. A father of the Company of Jesus also wrote me, interesting me to state the very words I have read, refuting the Protestant newspaper, and I could not but give him the answer I give you, whilst I sign myself with esteem and affection, yours obligedly and affectionately in Jesus Christ. Joseph Cardinal Sarto, Patriarch. Klarong-klaro po, isinulat po niya noong January 10, 1896 sa Venice. So, ibig sabihin, ang mga totoong sinabi ni Cardinal Sarto sa letter na ito, kung nakikita ninyo, ito po ay, mga kapatid, no? Sinabi niya, the Pope represents Jesus Christ. Yun po yung sinabi niya. Alam niyo po, si Cardinal Sarto kasi ay naging Pope Pius X noong 1903. Hindi po niya sinabi na yung Pope mismo ay si Kristo. Mali po yan. Nako, kahit niya sa radio replies ng Iglesia Katolika, I haven't been able to find anything about Catholic National. There is, however, a Catholic publication which have the names National Catholic Register, which is the oldest Catholic newspaper in the United States. However, this publication was begun in 1927. Klarong-klaro po, mga kababayan. Yung National Catholic Register pala, hindi po yung Catholic National or yung National Catholic lang, ano? Ayon po sa radio replies, wala pong Catholic National na nag-e-exist. Mga kababayan, panluloko sa kapwa, yung ginagawang ito, yung ginagamit ni Johnson Amican, ano? Nako, gawang-gawang kwento lang yan, Mr. Johnson Amican. Kaya, busted yan! Maling-mali po yan. Tanong, napatunayan kaya niya yung kanyang claim? Hindi po Kaya, busted yan! Palpak! Kaya kung like mo ang video na ito, i-smash na ang like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Gaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!